Ipinagpalit ang aking dangal sa harap ng altar. Akala ko siya ang aking kaligtasan, pero siya pala ang aking kamatayan. Wala kang halaga, Aurelia. Ang pera mo lang ang kailangan namin, sabi ni Sebastian habang kasabwat ang aking madrasta. Pero may isang lihim sa aking sinapupunan. Isang buhay na puprotektahan ko hanggang sa huling hininga. Kaya mo bang tiisin ang hapdi para sa isang matamis na paghihigante? Konting tiis na lang, Sebastian. Kapag naisara na natin ang kasal at nakuha ang huling pirma niya sa trust fund, wala na tayong kailangan sa babaeng yan. Aurelia is just a stepping stone. Masyado siyang tanga at mahina. Katulad lang ng namayapa niyang ina na madaling nautos sa mga matatamis na salita. Ang boses na iyon, ang malamig at mapang-uyang na tinig ng kanyang madrasta na si Doña Isabela ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo si Aurelia sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Hawak ang isang maliit na pelus na kahon na nagalaman ng isang mamahaling relos, isang sorpresang regalo para sa kanilang ikalawang anibersaryo bilang magkasintahan ni Sebastian. Kanina lamang ay punong-puno ng pag-asa ang kanyang puso. Iniisip kung paano liliwanag ang muka ng lalaking pinakamamahal sa kanyang munting handog. Ngunit sa isang saglit, ang lahat ng kulay ng kanyang mundo ay naglaho, napalitan ng isang madilim at nakakasagabalsang katotohanan. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, Isabela? Sagot ng isang pamilyar na baritono. Ang boses ni Sebastian na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa ligaya. Ngunit na yon ay nadudulot ng matinding pandidiri. I've been playing this role for months. Ang hirap magpanggap na gusto ko siyang yakapin tuwing gabi habang ikaw ang iniisip ko. Just make sure the transition of the Montecillo properties is seamless. Ayaw ko magkaroon ng aberya kapag nalaman na ng lahat ang tungkol sa atin. Naramdaman ni Aurelia ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang pelus na kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay, bumagsak sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay, ngunit sa kanyang pandinig ay tila ba isang malakas na pagsabog ito na nagdurog sa kanyang pagkatao. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina pagkatapos ng misteryosong pagkamatay ng kanyang tunay na nanay, ay matagal na pala siyang itinatraydor sa likod ng kanilang mga mapagkunwaring ngiti. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga binti ay tila naging semento, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin na humahampas sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang tawa ni Isabela. Isang tunog na dati ay itinuring niyang musika ng tahanan, ngunit na yon ay tila halahak ng isang demonyo. Ang hapdi ay hindi lamang nasa kanyang isipan. Naramdaman niya ang aktwal na panghihina ng kanyang katawan, ang pag-ikot ng paligid at ang tila pagguho ng bawat pangarap na binuo niya sa loob ng mansyong ito. Sa gitna ng kanyang pagkabulag sa sakit, nagawa niyang humakbang palayo. Bawat galaw ay isang pagdurusa. Tila ba hinihila niya ang isang kadena ng kawalang pag-asa? Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng mansyon sa gitna ng namumuong bagyo sa Bacolod. Ang malamig na tubig ng ulan na humahampas sa kanyang balat ay hindi man lang niya naramdaman. Mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Mateo, ang kanyang kababata, at tanging taong mapagkakatiwalaan ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay na tila isang masamang panaginip, natagpuan niya ang sarili sa klinika ni Mateo sa Iloilo. Ang amoy ng antiseptic at ang malambot na ilaw ng silid ay hindi nakapagpatahimik sa kanya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga damit ay basang-basa pa rin, habang si Mateo ay nakatingin sa kanya ng may halong matinding pag-aalala at kalungkutan. Aurelia, kailangan mong magpakatatag.
Mahinang simula ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang hawak ang isang medical report. Hindi lang ang katotohanan tungkol sa kanila ang kailangan mong harapin na yon. I ran the test again because I wanted to be sure. Tumingin si Aurelia kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng luha. Ano yun, Mateo? May masasakit pa ba sa narinig ko kanina? Huminga ng malalim si Mateo at lumapit sa kanya, dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay na tila ba ito ay gawa sa marupok na kristal. Aurelia, you are 2 months pregnant. May buhay na tumitibok sa loob mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Aurelia. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumipat sa kanyang tiyan. Hinahaplos ang patag na bahagi nito na tila ba doon niya mahahanap ang sagot sa kanyang paghihirap. Isang anak. Isang anghel na bunga ng isang masalimuot na kasinungalingan. Isang sanggol na may dugong nagmumula sa lalaking nais siyang wasakin. Ang kaligayahan na dapat sana ay nararamdaman ng isang ina ay agad na nalamon ng isang higanteng alon ng takot at pananagutan. Tumayo si Aurelia at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa salamin, tila mga luhang hindi natatapos. Ang katahimikan sa loob ng klinika ay nababasag lamang ng malalim na buntong hininga ni Mateo. Ang kanyang puso, na kanina lang ay tila patay na, ay ngayon ay muling tumitibok ng mabilis, hindi para sa sarili, kundi para sa munting buhay na ngayon ay kailangan niyang protektahan laban sa mga lobong naghihintay sa kanya sa Bacolod. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang kalooban. Hindi siya papayag na ang kanyang anak ay maging biktima rin ng kasakimang pumatay sa kanyang ina at sumira sa kanyang buhay. Kung kailangan niyang maging isang mandirigma sa ilalim ng maskara ng isang biktima, gagawin niya. Ngunit hanggang kailan niya kayang itago ang lihim na ito sa harap ng mga taong handang pumatay para sa yaman? Kaya ba ng isang pusong durog na magpanggap na buo, habang ang bawat segundo ay tila isang paghakbang sa gitna ng mga nagbabagang uling? Ang bawat hakbang pabalik sa Mansyong Montesillo ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling na pilit ikinukubli ni Aurelia sa likod ng isang malamig at payapang muka. Ang malalaking pinto ng tahanan na dati ay simbolo ng kanyang seguridad, ngayon ay tila mga naglalakihang panga ng isang banyaga at malupit na nilalang na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Habang binabagtas niya ang malawak na pasilyo, nararamdaman niya ang bigat ng lihim na kanyang dala, ang sugat ng kataksilan at ang munting buhay na ngayon ay nagsisimulang humubog sa kanyang sinapupunan. Aurelia, anak, nasaan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Ang boses ni Doña Isabela ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan, puno ng wad na pag-aalala na dati ay nagpapagaan sa loob ni Aurelia. Lumapit ang dalaga at dahan-dahang kinuha ang kamay ng madrasta upang magmano. Ang pagdampi ng noo ni Aurelia sa likod ng kamay ni Isabela ay nagdulot ng matinding pang-inginig sa kanyang kalamnan, ngunit pinatigas niya ang kanyang loob. Pasensya na po, Mama. Nagpahangin lang po ako sa labas dahil tila sumikip ang aking dibdib. Ganoon ba? Halika rito sa kusina. Ipinaghanda kita ng gatas at ang iyong mga bitamina. Alam mo namang mahina ang iyong katawan? Kailangan mo magpalakas para sa nalalapit mong kasal. Wika ni Isabela habang ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang lamat sa maskarang suot ng dalaga. Sa loob ng kusina, inilapag ni Isabela ang isang baso ng maligamgam na gatas at isang maliit na puting tableta sa ibabaw ng lamesa. Alam ni Aurelia na ang gamot na ito na matagal nang ipinapainom sa kanya ay hindi para sa kanyang kalusugan, kundi para panatilihin siyang laging matamlay at madaling pasunurin. Tinitigan niya ang tableta, isang maliit na puting sumpa na nagpapaalala sa kanya
kung paano rin unti-unting pinahina ang kanyang tunay na ina hanggang sa ito ay tuluyang mawala. Nang lumingon si Isabela upang kumuha ng tray, mabilis at maingat na kinuha ni Aurelia ang tableta at palihim itong ibinaon sa lupa ng isang malaking paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ang baso ng gatas ay dahan-dahan niyang inubos, kahit bawat lagok ay tila lason sa kanyang panlasa. "Good girl," nakangiting sabi ni Isabela habang hinahaplos ang buhok ni Aurelia. "Ayaw kong maging sakitin ng aking paboritong anak pagdating ng araw ng iyong kasal kay Sebastian. Speaking of your fiancé, he is waiting for you in the garden." Paglabas ni Aurelia sa hardin, ang bango ng mga bulaklak ay tila naging mapanghi dahil sa presensya ni Sebastian. Nakatayo ang lalaki sa ilalim ng puno ng nara, guwapo at kagalang-galang sa kanyang suot na polo, ngunit sa mga mata ni Aurelia, ang anyong iyon ay isang balat kayo lamang. "Langga, you look so beautiful today, but you're a bit pale. Are you really okay?" Tanong ni Sebastian habang lumalapit at hinahawakan ang magkabilang balikat ni Aurelia. Ang init ng kanyang mga palad ay nadulot ng kilabot sa dalaga. Isang pakiramdam na tila may malalamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. "I'm just tired, Sebastian. Marami lang iniisip para sa kasal," sagot ni Aurelia, pilit na pinanatiling matatag ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa galit. "Don't worry, sweetheart. Once we're married, everything will be perfect. I will take care of everything, including the Montecillo estates, so you can just relax and be my queen." Masuyong sabi ni Sebastian bago dahan-dahang inilapit ang kanyang muka upang halikan si Aurelia sa noo. Ipinikit ni Aurelia ang kanyang mga mata, hindi dahil sa kilig, kundi upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang bawat salita ni Sebastian ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang tiwala. Nang makaalis si Sebastian, naglakad si Aurelia patungo sa kanyang silid. Ngunit sa daan ay hinarang siya ng isang matandang katulong na si Manang Lusing, ang tanging taong nakakaalam ng tunay na kabaitan ng kanyang yumaong ina. May mabilis itong isinuksyok na maliit na papel sa palad ni Aurelia bago mabilis na naglakad palayo ng walang imik. Pagdating sa loob ng kanyang kwarto, agad na isinara ni Aurelia ang pinto at binasa ang sulat na may nanginginig na mga kamay. "Aurelia, mag-ingat ka. May mga papeles sa lumang vault na hindi nila nakuha. Doon mo malalaman ang totoo tungkol sa iyong ina. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa bahay na ito." Niyakap ni Aurelia ang sarili habang ang hangin mula sa bintana ay nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Ang bawat patak ng tubig na nagsisimulang tumama sa bubong ay tila mga pintig ng takot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Hawak ang isang maliit na supot ng basura. "Aurelia!" Ang boses ng madrasta ay malamig pa sa yelo at puno ng panganib. "Bakit may nakita akong reseta ng prenatal vitamins sa basurahan sa labas? At bakit ang pangalan mo ang nakasulat dito?" Napatigil ang paghinga ni Aurelia. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato, habang ang mga mata ni Isabela ay tila hinihiwa ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Naghihintay ng isang sagot na maaaring maging mitsa ng kanyang katapusan. Ang titig ni Isabela ay tila isang matalim na karayom na nagnanais tahiin ang mga labi ni Aurelia upang hindi makalusot ang anumang kasinungalingan. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng dalaga at ang malakas na paghampas ng hangin sa labas ng bintana, na tila ba ang kalikasan mismo ay natatakot sa nagbabadyang unos. Hawak ni Isabela ang pirasong papel na naglalaman ng katotohanang matagal nang itinatago ni Aurelia, ang kanyang pagdadalang tao. "Mama, natakot po ako." Ang nanginginig na tinig ni Aurelia ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha na hindi dahil sa pagsisisi,
kundi sa pangangailangan na magsinungaling para sa kanyang kaligtasan. I've been feeling so weak lately at narinig ko sa butika na ang mga bitaminang yon ay pinakamabuti para sa kalusugan ng isang babae. I didn't know they were specifically for pregnancy. I just wanted to feel better, to look good for the wedding. Pasensya na po kung hindi ako nagtanong sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Isabela. Isang ekspresyon na hindi mo malalaman kung ito ay paniniwala o isang babala. Anak, ang tanga mo talaga pagdating sa mga ganitong bagay. Huwag kang basta-basta umiinom ng kung ano-ano nang hindi dumadaan sa akin. You have your own vitamins, right? Iyon ang inumin mo. Huwag mo sayangin ang pera mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Inihagis ni Isabela ang reseta sa sahig at lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay nagdulot ng isang mabigat at nakakabahalang tunog na tila ba isang babala ng kamatayan. Nang masiguro ni Aurelia na wala na ang madrasta, agad niyang kinuha ang kanyang balabal. Kailangan niyang makita si Mateo. Sa ilalim ng madilim na langit ng gabi, naglakad siya patungo sa San Sebastian Cathedral, ang malaking simbahan na nagsisilbing saksi sa libu-libong panalangin at lihim. Ang loob ng simbahan ay balot ng anino, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unting nauubos ang ningas, naglalabas ng amoy ng natutunaw na pag-asa at insenso. Sa isang sulok, malapit sa estatwa ng mahal na birhen, naghihintay si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng makita ang dalaga. Aurelia, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Mahinang bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw na nararamdaman ni Aurelia. I've reviewed your mother's final medical records from years ago. May nahanap akong hindi tugma sa sinasabi nilang atake sa puso. Ang puso ni Aurelia ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ano ang ibig mong sabihin, Mateo? Tell me, please. Kuminga ng malalim si Mateo at inilabas ang isang lumang dokumento. The symptoms she had before she died, ang pamamanhid ng mga kamay, ang paulit-ulit na pagkahilo at ang unting paghina ng kanyang mga organo, hindi yon simpleng sakit sa puso, Aurelia. Those are consistent with slow poisoning. May nagbigay sa kanya ng maliliit na dosis ng lason sa loob ng mahabang panahon hanggang sa bumigay ang kanyang katawan. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Aurelia. Ang kanyang ina, ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya, ay pinatay ng dahan-dahan ng mga taong pinagkatiwalaan nito. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na mapigilan, at ang bawat luhang pumatak sa dokumento ay tila mga selyo ng isang matinding panata ng katarungan. I need to find proof, Mateo. I need to find the diary she used to keep. Wika ni Aurelia habang pilit na pinapatatag ang sarili. Sabi ni Manang Lusing, may mga papeles pa sa lumang vault. Gagawin natin ang lahat, Aurelia. Pero isipin mo rin ang bata. Masuyong sabi ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay ng dalaga. Ang munting buhay sa loob mo ay ang huling alaala ng kabutihan sa gitna ng kadilimang ito. He or she deserves a future, hindi lang isang mundong puno ng galit. Sa sandali ngayon, ang paligid ay tila naglaho. Ang tanging naramdaman ni Aurelia ay ang init ng mga palad ni Mateo at ang munting pintig sa kanyang sinapupunan na tila sumasang-ayon sa bawat salita ng doktor. Ang kilig na kanyang naramdaman ay hindi isang mababaw na emosyon, kundi isang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang pilit na kumakapit sa isa't isa sa gitna ng isang malakas na bagyo. Pagbalik ni Aurelia sa mansyon, dahan-dahan siyang pumasok sa lumang opisina ng kanyang ama. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay tila bumabalot sa bawat bahagi ng silid. Sa likod ng isang malaking painting ng kanilang pamilya, nahanap niya ang maliit na vault.
Gamit ang petsa ng kanyang kaarawan, nabuksan niya ito ng walang anumang ingay maliban sa mahinang paggalaw ng mga bakal sa loob. Doon, sa ilalim ng mga lumang titulo ng lupa, nahanap niya ang isang maliit na diary na may pabalat na balat ng hayop. Ang mga pahina nito ay naninilaw na, ngunit ang sulat kamay ng kanyang ina ay malinaw pa rin. Binasa niya ang huling mga entry. Ang bawat salita ay puno ng takot at hinala tungkol sa gamot na ibinibigay sa kanya ni Isabela. Ngunit nang makarating siya sa pinakaimportanteng bahagi, kung saan tila papangalanan na ng kanyang ina ang taong nag-utos sa lahat, napansin ni Aurelia na ang huling pahina ay marahas na pinunit. Nahanap mo ba ang hinahanap mo, ate? Ang boses ni Marites mula sa pintuan ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng gabi. Nakatayo ang kanyang kapatid sa dilim. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot, habang ang mga mata nito ay nakatitig sa diary na hawak ni Aurelia. Ang katahimikan sa pagitan ng magkapatid ay naging kasing talim ng isang kutsilyo, nag-iiwan ng isang tanong na walang katiyakan. Kakampi ba siya o ang huling pako sa krus na papatay kay Aurelia? Ang malamig na tinig ni Marites ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa katahimikan ng madilim na silid, dahilan upang halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Aurelia. Mabilis niyang itago ang naninilaw na diary sa likod ng kanyang katawan, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na baka makuha ang huli piraso ng katotohanan na kanyang pinanghahawakan. Ang anino ni Marites na nakatayo sa pintuan ay humaba hanggang sa paanan ni Aurelia, isang madilim na paalala ng lamat sa pagitan ng kanilang dugo. Wala akong hinahanap, Marites. May kinuha lang akong mahahalagang papeles para sa kasal. Pilit na pinatatag ni Aurelia ang kanyang boses. Bagamat ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Humakbang papasok si Marites at sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, napansin ni Aurelia ang isang makinang na bagay sa leeg ng kanyang kapatid. Ang duntiang liwanag ng esmeraldang kwintas ay tila isang mapang-uyam na mata na nakatingin sa kanya. Iyon ang paboritong kwintas ng kanyang yumaong ina, isang alaala na dapat sana ay nakatago sa vault, ngunit na yon ay suot ng anak ng babaeng nagnakaw sa kanyang tahanan. Bagay ba, ate? Ibinigay ito sa akin ni mama kanina. Sabi niya, wala na raw silbi ang pagtatago ng mga gamit ng patay kung pwede naman itong pakinabangan ng mga buhay. Wika ni Marites habang hinahaplos ang mamahaling alahas ng may halong pagmamalaki. You know, Mama said you should be grateful. Binibigyan ka na nga ng marangyang kasal. Pati ba naman ang mga lumang alahas ay pagkakaitan mo pa ako? Naramdaman ni Aurelia ang pag-akyat ng init ng galit mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Marites ay tila isang sampal na paulit-ulit na bumubulabog sa kanyang pagtitimpi. Ang kawalan ng respeto sa alaala ng kanyang ina ay isang sugat na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na hagupit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pasilyo ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ang bawat pagtama ng sapato sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng paparating na panganib. Ilang sandali pa, lumitaw si Sebastian sa pintuan. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang nakakalitong ekspresyon ng pag-aalala at hinala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat mula kay Marites patungo kay Aurelia, tila naghahanap ng anumang senyales ng pag-aaway o lihim. What's going on here? Bakit tayo nasa dilim? Tanong ni Sebastian habang dahan-dahang lumalapit kay Aurelia. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging isang masangsang na amoy para sa dalaga. Isang paalala ng lahat ng kasinungalingang binuo ng lalaking ito. Wala naman, Sebastian. Nag-uusap lang kami ni ate tungkol sa isusuot ko sa wedding niyo. Mabilis na sagot ni Marites bago lumabas ng silid,
Iniwan ang dalawa sa gitna ng isang nakakasakal na tensyon. Naiwan si Aurelia at Sebastian sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi. Hinawakan ni Sebastian ang mga kamay ni Aurelia at ang panginginig ng mga daliri ng dalaga ay hindi nakatakas sa kanyang pansin. Inilapik niya ang kanyang mukha at ang kanyang hininga ay dumaan sa balat ni Aurelia na tila isang malamig na hangin na nagdadala ng kilabot. Aurelia, langga, pansin ko na nitong mga nakaraang araw ay tila lumalayo ang iyong loob sa akin. Hindi ka na tumitingin sa aking mga mata at ang iyong mga yakap ay tila wala ng init. Mahinang bulong ni Sebastian, ang kanyang boses ay tila isang malambot na bitag na nagnanais siyang muling linlangin. May problema ba tayo? May itinatago ka ba sa akin na dapat kong malaman? Napatingin si Aurelia sa mga mata ni Sebastian at sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang pagnanais na isigaw ang lahat ng kanyang nalaman. Ang tungkol sa lason, ang tungkol sa kanilang relasyon ni Isabela, at ang tungkol sa bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit alam niyang ang katotohanan sa maling oras ay magiging kanyang kamatayan. Pilit niyang ibinaling ang kanyang paningin sa malayo, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Napapagod lang ako, Sebastian. Masyado lang sigurong overwhelming ang lahat. Tugon niya, habang ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang dahil sa matinding dusa. Dahan-dahang inikot ni Sebastian si Aurelia hanggang sa masukol niya ito sa pagitan ng kanyang mga braso at ng malambig na dingding ng opisina. Ang kanyang titig ay naging matalim. Tila hinihiwa ang bawat panlaban na itinayo ni Aurelia. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato at ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagdagundong ng dibdib ni Aurelia na tila isang tambol ng digmaan. Bakit ka umiiwas sa akin, langga? May itinatago ka ba? O baka naman may iba na nagpapatibok ng puso mo? Ang tanong ni Sebastian ay punong-puno ng panganib, habang ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa leeg ni Aurelia, tila isang taling unti-unting humihigpit. Ang bawat sandaling kasama si Sebastian ay tila isang walang katapusang pakikipagbuno sa isang halimaw na nakasuot ng sutla. Nang dahan-dahang alisin ng lalaki ang kanyang kamay sa leeg ni Aurelia, ang naiwang pakiramdam ay hindi init ng pag-ibig, kundi ang malansang bakas ng isang mananakop. Hindi sumagot si Aurelia. Hinayaan niyang ang katahimikan ang magsilbing kalasag hanggang sa tuluyang lumabas si Sebastian sa silid. Bitbit ang kanyang mga hinala na tila mga naglalakad na anino. Sa kabilang dako ng malawak na mansyon, sa madilim na pasilyo patungo sa kusina, nakatayo si Marites. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa esmeraldang kwintas na suot niya. Ang mga batong lantian ay tila nagiging mabigat sa kanyang dibdib. Napatigil siya nang marinig ang isang matinis at galit na tinig mula sa loob ng pantry. Silip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Isabela, na nakatayo ng buong katarayan sa harap ni Manang Lusing. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabela ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ng matanda. Wala kang silbi. Akala mo ba hindi ko alam na may ibinigay ka kay Aurelia? Tandaan mo, sa pamamahay na ito, ako ang batas. Kung gusto mong mabulok sa lansangan, kasama ng mga pulubi, ituloy mo ang pagiging traidor mo. Kasunod nito ay ang tunog ng isang mamahaling plorera na bumagsak sa sahig. Ang mga piraso ng porselana ay nagtalalalsikan na tila mga kristal ng galit. Ngunit walang anumang ingay ng pagprotesta mula sa matanda. Tanging ang mahinang hitbi ng isang pusong lapirot. Tinanood ni Marites kung paano talikuran ng kanyang ina ang matanda nang walang anumang bakas ng pagsisisi. Doon, sa gitna ng kadiliman, tila may isang malaking pader na gumuho sa loob ng kanyang pagkatao. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na ang kapangyarihan ay katumbas ng kalupitan, na ang pag-apak sa iba
ang tanging paraan upang manatiling nakatayo. Ngunit sa pagkakataong yon, ang nakita niya sa mukha ng kanyang ina ay hindi isang reyna, kundi isang malupit na banyagang hindi niya nais tularan. Dahan-dahang naglakad si Marites patungo sa silid ni Aurelia. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng libu-libong pagkakamali. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ate na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila isang ibong nawala na ng lakas na lumipad. Hindi agad nakapagsalita si Marites. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik ng hiya. Ate, ang tawag niya ay tila isang pabulong na panalangin. Lumapit siya at dahan-dahang tinanggal ang esmeraldang kwintas sa kanyang leeg. Inilapag niya ito sa palad ni Aurelia. Ang lamig ng ginto ay tila naging init ng isang paghingi ng tawad. Ayoko na nito. Ayoko nang maging katulad ni Mama. Akala ko, kapag nakuha ko ang lahat ng sayo, magiging masaya ako. Pero bawat gabi, ang nakikita ko lang sa salamin ay isang taong kinamumuhian ko. Napaangat ang tingin ni Aurelia. Ang gulat sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pangunawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita ang kaaway sa harap niya, kundi ang isang batang kapatid na naligaw ng landas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing lambot ng telang nagbubuklod sa dalawang pusong sugatan. Hindi pa huli ang lahat, Marites. Mahinang sagot ni Aurelia. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng pag-asa. Doon ay hindi na nakapagpigil si Marites. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa bawat pigil na pag-iyak hanggang sa tuluyan siyang sumubsob sa balikat ng kanyang ate. Niyakap siya ni Aurelia ng mahigpit, isang yakap na tila nagpapatawad sa lahat ng hapdi ng nakaraan. Ang kanilang mga luha ay nagsama, dumadaloy, pababa na tila isang ilog na naglilinis sa mga dumi ng kasinungalingan sa loob ng mansyong iyon. Sa sandaling iyon, ang golden moment ng kanilang pagkakaisa ay naging mas matining pa kaysa sa anumang alahas na pag-aarian nila. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang mabilis na panaginip. Habang magkayakap ang dalawa, naramdaman ni Aurelia ang pagyanig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang munting screen ay nagluwanag sa dilim, nagpapakita ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Walang nakasulat na kahit anong salita, tangi isang link lamang ng isang video file. Dahan-dahang binuksan ni Aurelia ang file. Ang imahe sa screen ay tila malabo at luma. Isang kuha mula sa isang security camera na tila itinatago sa loob ng maraming dekada. Habang nanonood, ang mga mata ni Aurelia ay unti-unting lumaki sa matinding sindak. Doon, sa video, ay makikita ang kanyang ina sa huling gabi ng buhay nito. Hindi ito isang simpleng pagpanaw. Makikita ang isang aninong pumasok sa silid, isang taong may hawak na baso, at ang huling sandali ng paghihirap ng kanyang ina na tila ba humihingi ng saklolo sa isang mundong bingi. Ang bawat pintig ng puso ni Aurelia ay tila naging isang malakas na tambol ng katarungan. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang lason na ngayon ay may mukha na. Ang kanyang kamay ay nanggigigil habang hawak ang cellphone at ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana ay tila nagdadala ng bulong ng kanyang yumaong ina mula sa hukay, humihiin ng katarungang matagal nang ipinagkait. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan matapos mapanood ang madilim na katotohanan sa maliit na screen ng telepono. Hawak pa rin ni Aurelia ang kamay ni Marites at ang panghinginig ng kanilang mga daliri ay tila isang kable ng kuryente na nagdurugtong sa kanilang iisang takot at pait. Ang imahe ng kanilang ina na naghihingalo ay tila nakatatak na sa kanilang mga balintataw, isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Ngunit ang sandali ng kanilang pagluluksa
ay marahas na naputol nang ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Tumama ang kahoy sa dingding na tila isang pagyanig na nagpasinghap sa dalawa. Nakatayo sa may pintuan si Doña Isabela. Ang kanyang muka ay nababalot ng anino habang ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmumula sa kanyang likuran, dahilan upang magmukha siyang isang malupit na aninong handang manila. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapagkunwaring tamis, ngayon ay nagniningas sa galit at pagkamuhi. Dahan-dahan siyang pumasok, ang bawat paghakbang ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang mabigat na paghatol na nagpapatigil sa daloy ng hangin sa loob ng silid. Akala niyo ba ay hindi ko malalaman? Ang boses ni Isabela ay tila isang matalim na labaha. Mahina, ngunit bawat salita ay humihiwa sa pandinig. Marites, lumabas ka rito. Na yan din. Hindi ko akalain nakakampi ka sa mahinang nilalang na ito laban sa sarili mong ina. Mama, tama na, ang pakiusap ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng pait at luha. Nakita na namin ang lahat. Alam na namin ang ginawa mo kay Mommy. Isang nakapandulumong tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tunog na walang bakas ng kagalakan, kundi puro panunuya. Ang katotohanan ay para lamang sa mga may kapangyarihan, Marites. At sa bahay na ito, ako ang may hawak ng lahat. Mabilis siyang lumingon kay Aurelia. Ang kanyang titig ay naging mas matalim pa sa isang patalim. At ikaw, Aurelia, akala mo ba ay maitatago mo sa akin ang dumi na daladala mo sa iyong sinapupunan? I saw the vitamins. I saw how you protect your stomach every time Sebastian is near. You are pregnant with a bastard's child, and you think you can use that to escape me? Napaatras si Aurelia. Ang kanyang dalawang kamay ay otomatikong lumipat sa kanyang tiyan, isang likas na kilos ng isang ina na nagdanais protektahan ang kanyang munting anghel mula sa isang dambuhalang paanib. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na nagbababala ng gulo. Huwag mo sasabihin yan tungkol sa anak ko, Isabela. Hindi mo na kami mapipigilan. Lalabas kami rito at isusumbong kita sa mga pulis. Walang aalis sa bahay na ito. Ang sigaw ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasabay ng kanyang marahas na paghablot sa braso ni Aurelia. Ang lakas ng kanyang pagkakahawak ay tila mga bakal na nagnanais durugin ang buto ng dalaga. Ikukulong kita sa bodega hanggang sa mabulok ka roon. Walang makakaalam na buntis ka at walang makakaalam kung nasaan ka hanggang sa makuha ko ang huling pirma sa trust fund na yan. Nagkaroon ng isang magulo at masakit na pakikipagbuno. Sinubukan ni Marites na pumagitna, pilit na hinihila ang kanyang ina palayo kay Aurelia. Ngunit ang put ni Isabela ay nagbigay sa kanya ng isang lakas na tila hindi makatao. Itinulak niya si Marites ng malakas hanggang sa tumama ang likod nito sa aparador. At bago pa man makakilos si Aurelia upang tulungan ang kapatid, isang marahas na tulak ang dumasal sa kanyang balikat. Ang lahat ay tila naging mabagal para kay Aurelia. Naramdaman niya ang pagkawala ng balanse ng kanyang katawan, ang hangin na humahampas sa kanyang muka, at ang matinding takot para sa bata sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang likod at ulo ay marahas na tumama sa matigas na gilid ng kama, bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang huling nakita niya ay ang malabong anyo ni Isabela na nakatayo sa kanyang harapan. Walang bahid ng awa ang mukha, habang ang boses ni Marites na tumatawag sa kanyang pangalan ay unti-unting humihina, tila tinatangay ng isang malakas na hangin patungo sa kadiliman. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang sentido, at kasulod nito ay ang unting paglamlam ng lahat ng liwanag. Ang bawat damdamin, ang galit, ang takot at ang pagmamahal para sa kanyang anak ay nalamon na isang malalim at malamig na kawalan ng malay, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa isang pusong muling nadurog bago pa man makabangon.
Ang muling pagmulat ng mga mata ni Aurelia ay tila isang masakit na pag-ahon mula sa ilalim ng malalim at madilim na karagatan. Ang unang bumati sa kanya ay ang nakasisilaw na puting liwanag mula sa kisame na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang sentido. Amoy ng gamot at malinis na linen ang bumalot sa kanyang pang-amoy. Isang banyaga, ngunit ligtas na kapaligiran kumpara sa malupit na mansyong kanyang kinalakihan. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang init ng isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang hawak na puno ng takot at panalangin. Aurelia, salamat sa Diyos. Gising ka na. Ang pabulong na tinig ni Mateo ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang ibalik ang kanyang diwa. Ang mukha ng doktor ay bakas ang matinding pagod. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang dilat ang dalaga ay sapat na upang mapawi ang anumang takot. Mateo, ang bata? Kumusta ang anak ko? Ang unang salitang lumabas sa mga labi ni Aurelia ay puno ng pait at kaba. Ang kanyang kamay ay mabilis na lumipat sa kanyang tiyan na tila ba doon niya mahahanap ang kasagutan sa kanyang buhay. Dahan-dahang umupo si Mateo sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ni Aurelia, isang kilos na puno ng pag-iingat at lihim na pagmamahal. Ligtas siya, Aurelia. Kapit na kapit ang munting anghel mo. Marites called me just in time. She stood up against her mother to let us take you here. You're safe now, Langa. Nandito na ako. Naramdaman ni Aurelia ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Ang kaligtasan ng kanyang anak ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang huminga sa gitna ng lahat ng kataksilan. Sa sandaling iyon, dinala ni Mateo ang isang maliit na kagamitan at inilagay ito sa ibabaw ng tiyan ni Aurelia. Sa gitna ng katahimikan ng puting silid, umalingaw-ngaw ang isang mahina, ngunit matatag na ritmo. Hindi ito simpleng tunog. Ito ay tila himig ng isang maliit na tambol na nagbabalita ng pag-asa. Isang mabilis na tibok na katulad ng paghampas ng maliliit na alon sa dalampasigan kapag ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Ang bawat tibok ay tila isang mensahe mula sa loob. Isang pangako na ang buhay ay mas matimbang kaysa sa anumang lason o pot. Ang puso ni Aurelia ay tila nakisabay sa ritmong iyon. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahang wagas. Isang kapayapaang hindi kayang nakawin mina Isabela at Sebastian. Ang kilig na naramdaman niya sa presensya ni Mateo ay hindi na lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay isang pasasalamat sa isang lalaking hindi bumitaw kahit na ang buong mundo ay tila nakatalikod na sa kanya. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Mahinang wika ni Aurelia habang nakatitig sa mga mata ng doktor. Wala kang dapat bayaran, Aurelia. Ang makita kang ligtas at ang marinig ang tibok ng puso ng bata, sapat na yon sa akin. Tugon ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na musika na nagpapatulog sa mga takot ng dalaga. Pero kailangan nating magplano. Alam ni na Isabela na wala ka rito. They think they can still control the wedding. They think you are still the weak Aurelia they can step on. Isang malamig na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Aurelia. Ang kanyang pagbangon mula sa sahig ng mansyon ay hindi lamang paggaling ng katawan, kundi ang muling pagsilang ng kanyang kaluluwa bilang isang ina at isang mandirigma. Ang bawat hapdi na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay naging gasolina upang payabungin ang apoy ng katarungan sa kanyang puso. Hindi na ako magtatago, Mateo. Ibabalik ko sa kanila ang bawat patak ng luhang idinisal ko sa harap ng puntod ng nanay ko. Ang boses ni Aurelia ay wala ng panghiinig. Tila ito ay gawa sa matigas na bakal. Hahayaan ko silang ituloy ang kasal.
Hahayaan ko silang maniwala na nanalo na sila. At sa mismong araw na iyon, sa harap ng lahat ng tao sa Bacolod, doon ko sila uubusin. Yumuko si Aurelia at idinampi ang kanyang mga labi sa sariling tiyan, isang sagradong halit para sa kanyang munting anghel. Lalaban tayo, anak. Hinding-hindi ka magiging alipin ng kanilang kasamaan. Ang mundong ibibigay ko sa iyo ay isang mundong malaya mula sa kanilang mga anino. Sa labas ng bintana ng ospital, ang ulan ay nagsisimulang tumigil at ang unang sinag ng araw ay tumatagos sa mga ulap, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong umaga. Ngunit sa likod ng liwanag na iyon, alam ni Aurelia na may isang malaking lihim pa si Mateo na tila hirap itong sabihin. Isang bagay tungkol sa huling test result na nakuha nito mula sa labi ng kanyang ina na maaari magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang mansyon ng mga Montesillo ay tila isang malaking libingan na nababalot ng malamig na liwanag ng buwan, kung saan ang bawat sulok ay may dalang bulong ng nakaraan at banta ng kasalukuyan. Sa pagpasok ni Aurelia, ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela na humahalo sa amoy ng lumang kahoy ay tila isang laso na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglakad sa gilid ng isang bangin, kung saan ang isang maling galaw ay maaring maging katapusan ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sugatang ibon na madaling hulihin. Siya na ang mga ngaso na nakasuot ng balat ng biktima. Mabuti naman at natauhan ka na, Aurelia. Ang boses ni Doña Isabella ay tila isang matalin na kuko na kumakalos sa katahimikan habang nakaupo ito sa marangyang sofa, humihigop ng tsaa na tila walang nangyaring karahasan noong nakaraang gabi. Akala ko ay kailangan pakitang ipahanap sa mga tauhan ko. Marites told me you were just overwhelmed with the preparations. I hope you've realized that running away is never an option for a Montesillo. Yumuko si Aurelia. Hinayaan ang kanyang mahabang buhok na tabunan ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Mama. Masyado lang po akong naging emosyonal. I realized na wala akong pupuntahan kundi dito sa tahanang ito. I'm ready to marry Sebastian tomorrow. Gagawin ko ang lahat para sa danggal ng pamilya. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila isang mapait na tableta na pilit niyang nilulon, habang ang kanyang puso ay humihingi ng tawad sa kanyang yumaong ina dahil sa paggamit ng salitang dangal sa harap ng babaeng pumatay dito. Nang makapasok sa kanyang silid, agad na isinara ni Aurelia ang pinto at sumandal dito, pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang kanyang tiyan, ang munting buhay sa loob na nagsisilbing tanging angkla niya sa katotohanan. Sa gitna ng dilim, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaisa-isang taong nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Aurelia, are you okay? Nakarating ka ba ng maayos? Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay tila isang mahinahong haplos na nagpatahimik sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. I'm safe, Mateo. Naniniwala sila na sumuko na ako. Everything is set for tomorrow. Mahinang sagot ni Aurelia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang dahil sa takot na baka may nakikinig sa kabila ng pinto. I'm scared, Mateo. What if something goes wrong? What if hindi ko kayang harapin si Sebastian sa altar nang hindi nasusuka? Listen to me, Langga. You are the strongest person I know. Just think of the baby. Think of your mother. I'll be there in the crowd watching over you. Hindi kita pababayaan. Masuyong tugon ni Mateo at sa tono ng kanyang boses, naramdaman ni Aurelia ang isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Isang pagmamahal na handang maghintay sa dilim para lamang magbigay ng liwanag. Matulog ka na, Aurelia. You need your strength for tomorrow's battle. I love you. As a friend. And more than that, I respect you.
Pinatay ni Aurelia ang tawag at hinayaan ang sarili na damhin ang huling sandali ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang ang pag-ikot ng seradura ng kanyang pinto ay narinig sa buong silid. Pumasok si Sebastian. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang mapanuring ngiti habang may dala itong isang baso ng alak. Hindi ka pa natutulog, my bride-to-be? You should be dreaming of our future together. Wika ni Sebastian habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat paghakbang niya ay nagdudulot ng kilabot sa balat ni Aurelia. Inilapag nito ang baso at biglang hinablot ang bag ni Aurelia na nasa ibabaw ng kama. Nagtataka lang ako, Langga. Bakit parang laging nakadikit sa'yo ang bag na ito? May itinatago ka ba rito na hindi ko pwedeng makita? Bago pa man makakilos si Aurelia, mabilis na hinalungkat ni Sebastian ang loob ng bag. Ang puso ni Aurelia ay tila tumigil sa pagtibok nang ilabas ni Sebastian ang isang maliit at itim na voice recorder. Ang kagamitang naglalaman ng usapan nila ni Isabela tungkol sa paglason sa kanyang ina at ang plano nilang pagsakop sa yaman ng mga Montesillo. Ang titig ni Sebastian ay naging matalim na tila isang patalim na nagnanais humiwa sa kaluluwa ni Aurelia. Pinaglaruan nito ang recorder sa kanyang mga daliri, habang ang isang nakakatakot na katahimikan ay bumalot sa pagitan nilang dalawa. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ay nagbigay ng isang mala-demonyong anyo sa mukha ni Sebastian, habang ang bawat segundo ay tila isang pagbilang patungo sa isang pagsabog ay wawasak sa lahat ng plano ni Aurelia bago pa man sumapit ang umaga ng kasal. Ang bawat sandali sa loob ng madilim na silid na yon ay tila pagbibilang ng huling hininga ng isang nahatulan. Hawak ni Sebastian ang itim na recorder, ang kanyang mga daliri ay marahang pinaglalaruan ang bawat kanto nito habang ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang malakristal na ningning sa aparato, na tila ba ito ay isang hiyas na naglalaman ng tadhana ni Aurelia. Naramdaman ng dalaga ang paglamig ng kanyang pawis sa likod, habang ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas ng alon sa isang marupok na bangka. What is this, Langga? Isang sorpresa ba ito para sa ating kasal bukas? O baka naman, isa itong patibong? Ang boses ni Sebastian ay puno ng panganib. Bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng patalim sa pagkatao ni Aurelia. Bago pa man makasagot ang dalaga, bumukas ang pinto at tumasok si Marites. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding kaba, ngunit pilit na nagpapakita ng otoridad. Akin yan, Sebastian. I borrowed it from Aurelia to record the choir's practice kanina. Gusto ko sanang isurprise kayo bukas sa reception, pero tila masyado kang matanong. Mabilis na hinablot ni Marites ang aparato mula sa kamay ni Sebastian. Ang kanilang mga balat ay bahagyang nagkadikit na nagdulot ng isang nakakailong tensyon. Tinitigan ni Sebastian ang magkapatid ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng anumang lamat sa kanilang mga mukha. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang kasakiman at paniniwalang kontrolado na niya ang lahat, dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas, iniwan ang isang hanging puno ng masangsang na amoy ng pagtataksil. Naiwang nangiinig si Aurelia habang si Marites ay dahan-dahang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang bawat hininga nito ay tila isang pasasalamat sa langit. Dumating ang umaga ng kasal na tila isang masamang panaginip na binalot ng kulay puti. Ang mansyon ng mga Montesillo ay napuno ng ingay ng mga taong naghahanda. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak. Ngunit para kay Aurelia, ang lahat ng ito ay tila mga palamuti sa isang kabaong. Habang isinusuot sa kanya ang kanyang traje de boda na gawa sa pinakamahal na sutla at lace, naramdaman niya ang bigat ng bawat tahi nito. Ang puting bilo na nakapatong sa kanyang ulo ay tila isang sapot ng gagamba na unti-unting bumabalot sa kanyang kalayaan. Pumasok si Doña Isabela sa silid. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagalakan
na nagmumula sa tagumpay ng kanyang mga balak. Hinawakan niya ang mga balikat ni Aurelia at tiningnan ito sa salamin. Napakaganda mo, anak. Sa wakas, magiging ganap na ang ating pamilya. Tandaan mo, ang araw na ito ay para sa ating lahat. Huwag mo sisirain ang pagkakataong ito. Ang bawat haplos ni Isabella ay nagdudulot ng matinding pandidiri kay Aurelia. Ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na tila isang estatwang gawa sa marmol. Malamig, maganda, at walang emosyon. Sa harap ng San Sebastian Cathedral, ang mga marangyang sasakyan ay nakapila na tila mga sundalong naghihintay ng hudyat. Ang mga bisita na suot ang kanilang pinakamagagarang barong at gown ay naghihintay sa loob, handang saksihan ang pang-iisang dibdib ng dalawang makapangyarihang pamilya sa Bacolod. Pagbaba ni Aurelia sa sasakyan, ang init ng sikat ng araw ay tumama sa kanyang balat. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang malamig na determinasyon na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nagsimulang maglakad si Aurelia sa aisle. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kanyang yumaong ina. Sa dulo ng simbahan, nakatayo si Sebastian. Ang kanyang muka ay puno ng mapagpanggap na pagmamahal at tagumpay. Ngunit sa isang sulok ng mga bangko, nahuli ni Aurelia ang mga mata ni Mateo. Ang titig ng doktor ay tila isang angkla sa gitna ng naggangalit na bagyo. Puno ng pangako, proteksyon, at isang uri ng pagmamahal na handang sumabog upang iligtas siya. Ang kaba sa dibdib ni Aurelia ay tila naging isang malakas na dagundaw ng tambol habang papalapit siya sa altar. Nararamdaman niya ang munting sipa sa kanyang sinapupunan, isang paalala na hindi na lamang siya ang lumalaban. Ang bawat tao sa simbahang ito ay tila mga saksi sa isang seremonyang binuo sa kasinungalingan, at ang bawat salita ng pare na nagsisimulang umalingaw-ngaw sa paligid ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang nakaraan. Nang tumayo na siya sa tabi ni Sebastian, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Ang lamig ng pawis ni Aurelia ay humalo sa init ng palad ni Sebastian, isang pagsasama na tila lason sa kanyang buong pagkatao. Tumingin si Sebastian sa kanya at bumulong. Finally, Langga! At last, everything we ever wanted is within reach. Tumingala si Aurelia sa krus na nasa itaas ng altar. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay nakatutok sa isang layunin. Ang seremonya ay nagsimula na. Ang mga panalangin ay binibigkas na. At ang bawat segundo ay tila isang pagbilang patungo sa isang pagsabog na wawasak sa katahimikan ng katedral na ito. Ngunit sa kabila ng takot, may isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang lahat ng mawawala sa kanya para lamang makuha ang katarungang matagal ng ipinagkait? Ang bawat hininga sa loob ng San Sebastian Cathedral ay tila naging isang pirasong kristal na madaling mabasag sa gitna ng matinding tensyon. Nakatayo si Aurelia sa harap ng altar. Ang kanyang puting belo ay tila isang ulap na bumabalot sa isang lihim na bagyong handa ng sumabog. Sa kanyang tabi, si Sebastian ay nagbiningning sa kanyang barong. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay na tila bahawak na niya ang buong mundo. Nang magsimunang bigkasin ng pari ang mga katagang magbubuklod sa kanila, ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa dibdib ng lahat ng naroroon. Aurelia Celestine Montesillo, tinatanggap mo ba si Sebastian Roldan bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, hanggang sa kamatayan? Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral, naghihintay ng isang sagot na magtatakda ng tadhana. Tumingin si Aurelia kay Sebastian. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi nito. Ang pag-aakalang siya ay isa pa ring mahinang babaeng madaling mauto. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa mga bisita, nakita niya si Mateo na nakatayo ng matuwid. Ang mga mata nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas
na hindi niya inakalang taglay niya. Sa kabilang banda, si Marites ay dahan-dahang tumango, hawak ang isang maliit na remote control na nakakonekta sa malaking screen na inihanda para sa kanilang love story video. Hindi! Ang sagot ni Aurelia ay hindi isang bulong, kundi isang malakas at matatag na deklarasyon na tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng katedral. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay nagsimulang kumalat na tila isang apoy sa tuyong damo. Ang mukha ni Sebastian ay agad na nabalot ng pagkalito at takot, habang si Doña Isabela ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Aurelia, ano ang ginagawa mo? Huwag kang magbiro sa harap ng Diyos. Ang sigaw ni Isabela ay puno ng panginginig. Hindi ito biro, Mama. Ito ang paghuhukom. Malamig na tugon ni Aurelia. Sa isang hudyat, ang malaking screen sa likod ng altar na dapat sana ay magpapakita ng kanilang mga larawan ay biglang nagliwanag. Ngunit sa halip na mga ngiti, ang bumulaga sa lahat ay ang madilim na kuha mula sa security camera at ang malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong sound system ng simbahan. Aurelia is just a stepping stone. Masyado siyang tanga at mahina, katulad lang ng namayapa niyang ina. Ang boses ni Isabela ay narinig ng lahat, kasunod ang pag-amin ni Sebastian tungkol sa pagkuha sa trust fund at ang nakakapangilabot na usapan tungkol sa unti-unting paglason sa ina ni Aurelia. Ang bawat salita ay tila isang hagupit ng katarungan na tumatama sa muka ng mga nagkanulo sa kanya. Ang katedral na dati ay puno ng pagdiriwang ay naging isang silid ng paghuhupom. Ang mga bisita ay napasinghap sa tindi ng katotohanang kanilang naririnig. Si Sebastian ay sinubukang hablutin si Aurelia. Ngunit bago pa man niya ito madampian, mabilis na humarang si Mateo at itulak ang lalaki palayo. Ang bawat hakbang ni Mateo ay tila pagtatanggol ng isang kabalyero sa kanyang reyna. Walang hiya kayo! Ang sigaw ng isang kamag-anak mula sa crowd na sinundan ng iba pang mga tinig ng pagkondena. Si Isabela ay sinubukang tumakas patungo sa gilid ng simbahan. Ngunit doon ay hinarang siya ni Marites, ang kanyang sariling anak na ngayon ay may mga matang puno ng pagkamuhi at paninindigan. Tapos na ang kasinungalingan mo, Mama, wika ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng katedral ay bumukas ng malawak at ang mga unipormadong pulis ay pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapato sa sahig ay tila mga huling pako sa krus ni na Sebastian at Isabela. Naramdaman ni Aurelia ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng lakas na kanyang ipinon ay tila biglang naglaho nang makita niyang gupit-gupit na ang maskara ng kanyang mga kaaway. Dahan-dahan siyang napaupo sa hagdan ng altar. Ang kanyang puting damit pangkasal ay nakakalat sa sahig na tila mga talulot ng bulaklak na nalagas sa bagyo. Lumapit si Mateo at binalot siya ng kanyang mga braso, isang yakap na nagpaparamdam na tapos na ang laban, na ligtas na siya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad si Sebastian at Isabela palabas ng simbahan, isang huling tingin ang ipinukol ni Sebastian kay Aurelia. Isang tingin na puno ng lason at isang pabulong na banta na hindi narinig ng iba. Ang bawat pingtig ng puso ni Aurelia ay tila humihingi ng kapayapaan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang nag-aalalang mukha ni Mateo, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Na tila ba ang kanyang munting anak ay nakikiramay sa tindi ng emosyong kanyang pinagdaanan. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa mga stained glass ng simbahan ay nagbibigay ng makukulay na anino sa sahig. Ngunit para kay Aurelia, ang lahat ay tila nagiging malabo. Ang tagumpay ay may kasamang pait at ang katarungan ay may kasamang sugat. Habang ang boses ni Mateo ay unti-unting humihina sa kanyang pandinig, ang tanging natitirang tanong sa kanyang isipan ay,
Pagkatapos ng bagyong ito, mayroon pa bang natitirang bahagi ng kanyang sarili na kayang magmahal at magtiwala muli? O ang lahat ba ay tuluyan ng nabaon sa ilalim ng mga guhon ng mansyon ng mga Montecillo? Ang malamig at abisong amoy ng bakal at semento sa loob ng piitan ay tila nanunuot sa bawat hibla ng suot ni Aurelia. Isang masakit na paalala ng kalaya ang ipinagkait sa kanya ng maraming taon sa loob mismo ng kanyang tahanan. Nakatayo siya sa harap ng rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag, habang pinagmamasdan ang babaeng dating naghari sa kanyang buhay. Si Doña Isabela, na dati ay laging nagdiningning sa mga mamahaling alahas at sutla, ngayon ay suot ang kupas na kulay ng bilanggo, ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon na nawala na ng sustansya ng kapangyarihan. "Laparito ka ba para pagtawanan ako, Aurelia?" Ang boses ni Isabela ay tila isang kalawang na bakal na kumakalos sa katahimikan. Wala na ang dating awtoridad. Tanging pait na lamang ang natitira. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? You're still just like your mother, weak and pathetic. Huminga ng malalim si Aurelia. Ang bawat buga ng hangin ay tila paglalabas ng lahat ng lason na itinanim ng babaeng ito sa kanyang puso. Hindi ako naparito para maghigante, Isabela. Naparito ako para iwanan ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin sa loob ng mga rehas na ito. You are no longer my nightmare. You are just a woman who chose greed over love. And now, you have neither. Tinalikuran ni Aurelia ang madrasta nang walang anumang bakas ng pagsisisi. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pagtanggal ng isang mabigat na balute na matagal nang nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa labas ng presinto, naghihintay si Marites. Ang kanyang kapatid ay tila nagbago na rin ang anyo. Wala na ang mapanghamong tingin. Napalitan ito ng isang matinding pagpapakumbaba at pagnanais na bumawi. "Ate, sigurado ka na ba sa desisyon mo?" Tanong ni Marites habang iniaabot ang mga papeles ng Montecillo Estates. "I can handle the business here in Bacolod, but it feels so empty without you. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng kalat na iniwan ni Mama." Hinawakan ni Aurelia ang mga kamay ng kapatid. Ang init ng kanilang ugnayan ay tila isang mabisang gamot sa kanilang mga sugat. "Kailangan kong huminga, Marites. Dumaguete is the place where Mom wanted to help others. Doon ko bubuuin ang pangarap niya. Trust yourself." Ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi lang dugo ni Isabela, kundi dugo rin ni Papa. Maging mabuting pinuno ka. Ang huling gabi ni Aurelia sa Bacolod ay ginugol niya sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ang amoy ng mga sariwang rosas at ang mahinang ihip ng hangin ay tila isang pabulong na pagbate mula sa kabilang buhay. "Ma, tapos na ang laban. Malaya na tayo." Pabulong niyang wika habang ang isang luhang puno ng pasasalamat ay pumatak sa marmol na himlayan. Kinabukasan, sa daungan ng barko patungong Dumaguete, ang sikat ng araw ay tila isang ginintuang landas na nag-aanyaya sa isang bagong simula. Kasama niya si Mateo, na hindi kailanman bumitaw sa kanyang tabi. Habang pinagmamasdan nila ang unting paglayo ng dalampasigan ng Bacolod, naramdaman ni Aurelia ang munting paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang malakas na sipa na tila sumasang-ayon sa kanyang paglaya. "Are you ready, Langga?" Masuyong tanong ni Mateo habang inaalalayan siya sa pag-upo. Ang init ng palad nito sa kanyang likod ay nagbibigay ng isang uri ng katiyakan na hindi niya kailanman naramdaman kay Sebastian. "Handa na ako, Mateo. Handa na akong maging nanay. At handa na akong hanapin ang sarili ko sa labas ng anino ng mga Montecillo." Sagot ni Aurelia habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. Ang pagdating sa Dumaguete ay tila isang pagpasok sa isang paraisong puno ng katahimikan. Ang City of Gentle People ay binalot siya ng isang uri ng yakap na puno ng pagtanggap. Ang maliit na bahay na kanyang pinili sa tabi ng dagat ay simple lamang.
ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag. Dun, sinimula ni Aurelia ang pag-aayos ng mga dokumento para sa itatayo niyang foundation para sa mga kababaihan. Isang pangarap na matagal ang nabaon sa limot. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong nahanap na kapayapaan, habang pinagmamasdan ang papalubog na araw, isang matinding dusa ang biglang gumuhit sa kanyang puso. Ang bawat haplos ni Mateo, ang bawat matamis na salita nito, ay pagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang isang malaking pader na dapat gibain. Kaya ba niyang muling magbukas ng puso sa isang lalaki matapos siyang wasakin ng husto ng nakaraan? O ang pag-ibig ba ay mananatiling isang marangyang bagay na hindi na niya kayang abutin kahit na ang taong karapat-dapat ay nasa harap na niya? Ang dapit hapon sa Dumaguete ay tila isang pintura ng kapayapaan kung saan ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila, at ang dagat ay tila isang dambuhalang salamin na nagre-reflekta ng huling sinag ng araw. Sa maliit na bahay sa tabi ng dalampasigan, ang amoy ng sariwang hangin at ang halimuyak ng mga nilulutong kakanin ay nagbibigay ng isang uri ng ginhawa na hindi kailanman naramdaman ni Aurelia sa marangyang mansyon ng mga Montesillo. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos na naglilinis sa mga natitirang bakas ng pait at takot sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na agos ng ilog at dumating ang sandaling matagal ng pinaghahandaan ni Aurelia. Sa loob ng isang silid sa ospital na puno ng sikat ng umaga, ang bawat hirap at sakit ng panganganak ay tila naglaho nang marinig niya ang unang tunog ng buhay mula sa kanyang sanggol. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay tila isang bagong awit na nagpapahayag ng tagumpay laban sa kamatayan at kataksilan. Sa mga bisig ni Mateo, ang munting anghel ay tila isang piraso ng langit na ibinigay sa kanila upang hilumin ang lahat ng sugat. "He's beautiful, Aurelia. Kamukhang-kamukha mo." Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa matinding emosyon habang dahan-dahang inilalapit ang sanggol sa kanyang ina. Ang mga mata ng doktor ay basang-basa ng luha ng kagalakan, isang patuloy ng kanyang walang maliw na dedikasyon. Hinawakan ni Aurelia ang munting kamay ng kanyang anak at ang bawat haplos sa malambot na balat nito ay tila isang panata ng proteksyon. Ang pangalan niya ay Gabriel Celestine, isang paalala na ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. Pabulong niyang wika habang ang kanyang puso ay tila isang bulaklak na tuluyang bumuka sa ilalim ng init ng pag-ibig. Markalipas ang ilang linggo, nakaupo si Aurelia sa beranda habang karga ang natutulog na si Gabriel. Lumapit si Mateo, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Ito ay puno ng isang malalim na pagkakaintindihan na binuo sa gitna ng mga pagsubok. Dahan-dahang naupo si Mateo sa tabi niya. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa balikat ng dalaga, isang simpleng pagdampi na nadudulot ng isang matamis na kilabot sa buong katawan ni Aurelia. "Mateo, thank you for staying. Sa lahat ng nangyari, akala ko hindi ko na kayang magtiwala ulit. I thought my heart was permanently broken." Mahinang simula ni Aurelia, ang kanyang paningin ay nakatitig sa malawak na abot-tanaw. Inilapag ni Mateo ang kanyang tasa at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Aurelia, pinagsama ang kanilang mga daliri na tila isang pangako na hinding-hindi lamuling bibitiw. "Aurelia, I've waited for you since we were kids. Hindi kita pinrotektahan dahil lang sa tungkulin ko bilang doktor, kundi dahil ikaw ang tanging babaeng nagpatibok sa puso ko. I am willing to wait for a lifetime, basta't hayaan mo lang akong manatili sa tabi niyo ni Gabriel." Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurelia, isang ngiti na wala ng bahid ng pait. Isinanda niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, dinarama ang matatag na suporta at ang bango ng pag-asa na dala nito. Ang golden moment na ito ay hindi nangangailangan ng maraming salita.
Sapat na ang init ng kanilang mga balat at ang payapang paghinga ng sanggol sa kanyang kandungan upang sabihin sa wakas na hanap na nila ang kanilang tahanan. Ang kwento ni Aurelia Montesilio ay hindi nagtapos sa altar ng simbahan kung saan siya tinalikuran ng mundo, kundi nagsimula sa dalampasigan ng Dumaguete kung saan siya muling natutong tumayo. Ang bawat luhang pumatak sa Bacolod ay naging mga perlas ng karunungan na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang daan. Habang pinagmamasdan niya ang unang bituin na sumisiklab sa madilim na langit, alam ni Aurelia na ang hinaharap ay hindi na isang nakakatakot na anino, kundi isang malawak na dagat ng posibilidad. Sa bawat haplos ng hangin, tila naririnig niya ang pabulong na pagpapala ng kanyang yumaong ina. Ang katarungan ay nakamit na. Ang kapatawaran ay naibigay na sa sarili. At ang pag-ibig ay muling nahanap ang kanyang tahanan. Ngunit sa likod ng lahat ng katahimikan, isang huling tanong ang nananatili sa puso ng bawat nakasaksi sa kanyang paglalakbay. Hanggang kailan kayang panatilihin ng isang tao ang kapayapaang ito bago muling kumatok ang mga anino ng nakaraan? O, ito na nga ba ang tunay na dulo ng bahaghari na kanyang pinangarap? Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhubog sa mga bato ng karanasan. Sa dalampasigan ng Dumaguete, nakatayo ang isang puting gusali na may nakaukit na pangalang Bahay ni Aurora, isang foundation na naging kanlungan ng mga kababaihang biktima ng pang-aapi at karahasan. Ang bawat haligi nito ay itinayo hindi lamang sa pamamagitan ng semento at bakal, kundi sa bawat patak ng luha at bawat hibla ng lakas na nakuha ni Aurelia mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga batang naglalaro sa paligid ay nagbibigay ng isang buhay na patunay na ang bawat katapusan ay isa lamang pintuan patungo sa isang mas magandang simula. Isang hapon, habang abala si Aurelia sa pag-aayos ng mga bulaklak sa harden, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng foundation. Bumaba si Marites, suot ang isang simpleng damit at isang ngiting wala ng bahid ng pait. Sa loob ng 5 taon, naging katuwang ni Aurelia ang kanyang kapatid sa paglilinis ng pangalan ng mga Montesilio sa Bacolod. Ang kanilang ugnayan, na dati ay puno ng tinik, ngayon ay naging isang matatag na puno ng suporta at pagmamahalan. Ate, may balita ako mula sa Bacolod, wika ni Marites habang tinutulungan si Aurelia. Sebastian is still in prison at balita ko ay tuluyan na siyang tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kasabwat. Si Mama naman, she's still the same. Matigas pa rin ang puso, pero hindi na siya kailanman makakalabas. Justice has its own way of making people face their own shadows. Tumingin si Aurelia sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang dagat ay humahalik sa langit. Wala na siyang naramdamang hapdi sa kanyang puso. Wala nang galit na nagningingas. Alam mo Marites, matagal ko na silang pinatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagtatanim ng galit ay tila pag-inom ng lason at paghihintay na ang kaaway ang mamatay. Pinili kong mabuhay para sa inyo, para kay Gabriel at para sa aking sarili. Sa sandaling yon, isang masiglang tinig ng isang bata ang umalingaw-ngaw sa paligid. Si Gabriel, na ngayon ay isang malusog at masiyahing bata, ay tumatakbo patungo sa kanila, bit-bit ang isang maliit na kabibe na nahanap niya sa pampang. Kasunod niya si Mateo, na ang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Aurelia nang may parehong paghanga at pag-ibig na ipinakita nito noong sila ay mga bata pa lamang. Ang presensya ni Mateo ay ang huling piraso ng puzzle na bumubuo sa kaligayahan ni Aurelia. Isang pag-ibig na hindi mapang-angkin, kundi mapagpalaya. Mommy, look! I found a treasure! Masayang sigaw ni Gabriel habang ipinapakita ang kabibe. Kinuha ni Aurelia ang bata at hinalikan ito sa noo, bago sumandal sa balikat ni Mateo
na ngayon ay nakatayo na sa kanyang tabi. Ang init ng sikat ng araw sa kanilang mga balat ay tila isang pagpapala mula sa itaas. Sa tanong kung nahanap na ba niya ang kapayapaan, ang sagot ay makikita sa bawat ngiti ng mga babaeng tinutulungan niya, sa bawat tawa ni Gabriel, at sa bawat gabing nakakatulog siya nang walang takot na may lason sa kanyang baso. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pagtayo ng biktima mula sa kanyang pagkakadapa. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang lumaban, kundi sa kung gaano mo kayang magpatawad at muling magtiwala sa gitna ng mundong puno ng pagtataksil. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi kailanman nagiging bilangguan. Ito ay palaging nagiging isang bukas na langit. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang liwanag sa buong Dumaguete, hinarap ni Aurelia ang hinaharap ng may taas na no. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maliwanag at makulay na kasalukuyan. Ang kanyang kwento na nagsimula sa isang iyak ng pasakit ay nagtatapos na yon sa isang himig ng pasasalamat. Malaya na siya, mahal na siya, at sa wakas, buo na siya.